So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang bastos itong dalawang DDS na senador na to. Itong si Bato de la Rosa at itong si Bongo. Alam nyo ba kung ano yung nangyari kahapon? Ito kasi yung balita. Pakita ko muna sa inyo ha. BICAM approves 6.352 trillion budget for 2025. Alam niyo kung ano yung ginawa ni Bato de la Rosa? Si Bato na nga yung pinakahuling dumalo, pinakahuling nag-arrive doon nga po sa bicameral conference meeting. Siya pa yung pinakaunang umalis na meron pang hihimutok, na merong samaan ng loob, na merong galit. At makikita nyo sa ipapakita kong video mga minamahal kung paano niya binastos ang mainstream media. Nag-walk out lang na parang kesyo, ay, hindi ko pa naman kasi nababasa yung ano kaya I did not sign for it. Yung ganon. Tapos ang ginawa naman ni Bongo, hindi talaga sumipot. Hindi talaga nagpakita. So mapapansin yung mga minamahal na talagang malaki yung galit ng mga yan dahil hindi na pagbigyan yung hinihiling nilang budget para dito kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, pakita ko tong video ni Bato de la Rosa. Tingnan nyo tong kagaguhan ni Bato. Pakita ko sa inyo. Ano ba yung budget ng Committee at Senate? Kaya nga hindi muna ako pumirma dahil hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita. Titingnan ko pa lahat. Hintayin ko yung buong kopya. Kita ninyo? Grabe yung walkout ni Bato de la Rosa. Pinakahuli ka na ngang nag-arrive. Tapos ikaw pa yung pinakaunang umalis, nang bastos ka pa. Kupal talaga. Tapos ang lakas magganito, tingnan nyo mga minamahal sa kanyang account, ang lakas mambaboy ng ng mga Pilipino. Tingnan nyo, wala man lang kahiyan sa sarili. Oh, thank you for the ice cream, sir. Good for the latest strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. See? Diba? Ang lakas mong maging komedyante, ang lakas mong maging performer, ang lakas mong maging dancerist. Tapos dito sa BICAM, bastos ka? Tama ba yun? Ha? Pinakahuli ka nang nag-arrive, tapos ikaw pa yung pinakaunang umalis, nang baboy ka pa. Sana man lang sinagot mo ng maayos ng mainstream media, hindi yung tinatanong ka, lalayasan mo. Tinatanong ka, nag-walk out ka na. Hindi pwede yung ganun. Kahit pa paano, rumispeto ka naman, Bato de la Rosa. Diba? Masama siguro yung loob mga minamahal. Gawa nga po ng hindi naaprobahan yung hinihiling nilang pondo dito kay Sara Duterte. So, masama talaga yung loob ng mga yan. Hindi ata, mukhang malabo silang maambunan eh. Diba? So, basahin natin itong balitang to. The lawmakers from the House of Representatives and the Senate have amended, approved, and ratified the 2025 budget, which amounts to 6.352 trillion. Budget panels from the Senate and the House met in the Manila Hotel Wednesday, December 11, for the final bicameral conference. Senator Grace Poe, the Senate budget sponsor, said, the first bicameral conference committee saw many differences with the reconciliation seemingly impossible at times. Hindi lamang natin mapapanatili kundi napataas ang pondo ng ilang mahalagang ahensya kumpara sa nakaraang taon. This increase reflect to unwavering commitment to the prioritize the need of the Filipino. Kasi mga minamahal, meron naman kasing mga mas kailangan taasan yung defense. Kailangan talaga yun, lalo pat yung China, atake ng atake sa atin. So, kailangan i-prioritize natin talaga yung social protection, yung livelihood program, yung health, yung education, yung disaster. Diba? Ito panood ko sa inyo yung balita. Mga minamahal. Kaya tama lang naman na magtaas. Aprobado na ang nasa higit 6 trillion pesos na national budget para sa 2025 ng Bicameral Conference Committee.
Dito, pinagtugma ng Kamara at Senado ang magkaibang bersyon nila ng pondo. Pinanatili naman ng panukalang pondo ng Office of the Vice President na tinapyas ng mahigit 1 bilyong piso. Para sa iba pang detalye, makakausap natin. Kaya nga dyan na, naurat itong sila Bato de la Rosa. Pansinin nyo, yung sa pagtapyas ng pondo dito kay Sara Duterte. So, kaya siguro si Bato de la Rosa hindi nag-sign, hindi pumirma. At nakalagay din yan dito sa balita, oh. Pakita ko sa inyo mga minamahal. Sabi dito sa balita, Senator Bato, the last senator to arrive at the BICAM, was also the first one to leave in the chance interview on his way out. He said he also did not sign the budget. And also si Bongo naman, hindi umattend. So, ibig sabihin ayaw nila sa budget proposal. Kasi gawa nga ng 2025 national budget, hindi napalaki yung budget ni Sara Duterte. Sa linya ng telepono, si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung mga controversial na provisions o yung budget na napanatili dyan sa pinasa? Ngayon, magandang hapon, tama tayo na parubahan at inadopt na ng Senado at Kamara may Cameral Report para sa 2025 National Budget. Sinundan yan ang pagpirma ng mga miyembro ng BICAM ng kopya ng BICAM Report. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chair Grace po ang Senate contingent habang si House Appropriations Committee Chair Zaldico naman ang sa Kamara. Lumalo rin sina Senate President Jesus Podero at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senator po, sa isinapinal na 2025 budget, dinagdagan ng pondo para sa sektor ng kalusugan, edukasyon at disaster response. Para daw yan sa pagbibigay ng tulong sa mas mga nangangailangan sektor ng ating bayan. Dinagdagan din ng pondo para sa defense, justice at transportation. Samantala, Ruth, pinanatili naman ng BICAM Committee ang Office of the Vice President budget na nasa 733 million pesos. Matatandaan mula sa 2 billion pesos, tinapyasan ng Kamara ang panukalang pondo ng OVP ng higit 1 billion pesos, bagay na nanatili rin sa bersyon ng Senado. Ruth? Mean, isa pang controversial dyan, itong yung pondo para sa AKAP. Nanatili ba yan dyan? Kasi dinagay ng Kamara at tinanggal ng Senado. Tama ka. So, tinanggal ng Senate pagdating sa BICAM, nabalik siya ngayon, Ruth. From 39 billion pesos, buwaba lang siya to 26 billion pesos. Ang sinasabi niya, ang paliwanag ni Senator Grace po, na Chairman ng Finance Committee, napaliwanag naman daw ng maayos kasi ng Kamara kung bakit kailangan ng AKAP fund para daw yan doon sa mga minimum wage earners na matinding na apektuhan ng mga krisis at inflation. Kasama na rin dyan, Ruth, meron ding 5 billion. Sa loob ng 26 na yan, may 5 billion pesos na nakalaan sa Senado. Meaning, Ruth, may pagkakataon din yung mga senador na mamahagi at tumulong sa pamamagitan ng AKAP fund. Ruth? Maraming salamat, Mean Los Baños. So, mapapansin nyo nga mga minamahal na wala namang natanggal doon sa AKAP. Kaya ang daming kumukuda dyan. Ngayon kayo kumuda. Nabawasan lang yung budget para sa AKAP. Pero yung pinakapunto natin dito mga minamahal, yung budget na hinihiling ni Sara Duterte na 2 billion, hindi talaga nanatili na 2 billion. Talagang merong tapyas. Which is, I guess, kaya itong si Bato de la Rosa, hindi pumirma. And also si Bongo, hindi dumalo doon sa bicameral conference meeting. Gawa ng siguro, I think may galit. I think may sama ng loob. 'Di ba? Tapos napaka-imposible na hindi niya pa nababasa yung papers. Nababasa yung document. Imposible. 'Di ba? Bato de la Rosa, napaka-imposible hindi mo nababasa. Kamo talaga, ayaw nyo lang pumirma. Gawa nga ng hindi nataasan yung pondo or yung gustong pondo ni Sara Duterte. Hindi na ibigay sa kanya. Kaya nagpapakita kayo ng ugaling pagiging bastos diyan sa bicameral meeting, conference, kahapon. Which is, pakababoy mo Bato de la Rosa? 'Di ba? Mga minamahal. So, anyway, yun po yung balita natin ngayon. So, pahingi lang po ako ng likes and share na din, tas comments mga minamahal para makatulong po kayo dito sa ating munting channel. So, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.